Kung may mga misteryosong pelikula isang kisame, pagkatapos ngayon, ang pelikula ay ang kisame ng kisameng iyon. Hindi mabilang na manonood ang nagsasabing hindi sapat ang isang salita, kahit ako lang ang nakakaintindi. Ito pagkatapos ng hindi mabilang na mga replay. Maaaring ang ilan sa inyo hindi pa rin alam nito. Pangalan bilang maalamat at sulok. Upang matulungan ng lahat na maunawaan ang kwento, ibibigay ko. Magbibigay ako ng detalyadong paliwanag sa dulo. Ang kwento ay nagsisimula sa isang linggo ng umaga. Si Jess ay isang single mother ang nag-aalaga sa kanyang autistic na anak. Habang nililinis niya ang spill paint, biglang tumunog ang doorbell. Nagmamadali siyang lumabas pero walang tao. Kinuha ni Jess ang susi ng kotse niya. Ngayon ay may plano siyang magliyag kasama ang mga kaibigan. Pumayag silang magkita sa 8:30 AM. Nagkarga siya ng malaking bag sa trunk. Kinuha ang anak at nagmaneho papunta sa tagpuan. Ibig sabihin habang handa na ang yate na pinangalanang Triangle, Greg nabati ng may-ari sa maagang pagdating Lisa, ang kanyang asawang si Donnie at Lisa na matalik niyang kaibigan. Habang nagkwekwentuhan sila Jess and crewman Victor dumating, umalis si Greg para salubungin sila. Habang lumalakad siya kay Victor, tahimik na sabi ni Victor na parang wala sa sarili si Jess ngayon. Hindi na ito pinansin ni Greg at lumapit kay Jess. Medyo natulala siya pero bigla siyang niyakap. Grail na interesado kay Jess. Nag-aalok na kanselahin ang biyahe. Humingi ng tawad si Jess at sinabing maayos ang lahat. Kaya silang anim Jess Greg. Tumulak ang magkakaibigang sina Victor, Lisa, Johnny at ang best friend ni Lisa. Pero nakatulog si Jess na halatang drained. Paggising niya, parang may nakalimutan siyang madilim. Tanong ni Greg kay Victor tungkol sa sinabi niya kanina. Paliwanag ni Victor nang tanungin niya si Jess tungkol sa anak niya. Nag-alinlangan siya. Tapos sabi niya nasa school. Ngunit ito ay ang katapusan ng linggo kung paano siya ay nasa. Nakakailang si Greg. Ngunit hulaan na maaaring ito ay isang espesyal na paaralan. Lumabas si Jess sa cabin, at pinag-uusapan ng masasayang alaala. Biglang tumago sa langit ang tawag ng seagull. Pagtingin ni Jess ay isa lang itong ibon, ngunit pinupuno siya nito ng pangamba. Pagkatapos ang hangin ay namamatay ng hindi natural. Lahat ay nagiging hindi mapalagay. Isang madilim na ulap ng bagyo ang mabilis na papalapit. Greg makipag-ugnayan sa Coast Guard. Ngunit nag-uulat sila ng malinaw na panahon. Biglang may static na boses, dumarating sa pamamagitan ng radyo. Tulungan mo ako, please help me. Pinapatay ang lahat, patay na silang lahat. Naririnig ka namin, kung ano ang posisyon mo. Naghihirap na tumatawag, naririnig namin sa iyo kung ano ang iyong mga coordinate, over tapos katahimikan, isang malakas na bagyo ang agad na humahampas, sobrang lakas ng alon ang yate ay gumigiwang, sinusubukan ni Greg na umiwas, habang tinutulungan ni Victor. Ngunit ang yate ay labis na nagulat at tumataob. Biglang natapos ang bagyo at nagbabalik ang araw. Nakaligtas sila pero nawawala ang kaibigan ni Lisa. Malamang patay na. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking cruise ship, sigaw nila at kumaway. Isang figure ang makikita sa itaas na deck, ngunit hindi tumutugon. Kapag malapit na ang barko, may ibinababa na hagdan. Lahat umakyat si Jess, mukhang nabalisa. Tawag sa kanya ni Greg. Natarante siya sa wakas umakyat. At ngayon ang mga bagay ay nagiging kakaiba. Walang laman ang barko. Nakakaramdam ng kakaibang pamilyar si Jess. Parang kanina pa siya nandito. Habang hinahalughog nila ang barko, parang may tao, pinapanood sila mula sa itaas. Nakahanap sila ng pamphlet, iilas pagkatapos ng Greek na Diyos ng hangin. Sinasabi nito ang myth ng Sisyphus. Pinarusahan sa gamulong ng malaking bato paakyat magpakailanman. Para lang makita ito pabalik sa bawat oras. Pagkatapos ay isang ingay na nakita nila ang susi. Gulat na gulat si Jess, sarili niya yon. Iginiit niyang ang larawan dito ay ng kanyang anak. Yung iba hindi naniniwala sa kanya. Pumasok sila sa isang dining room na puno ng sariwang pagkain. Pero panoorin mo si Jessie at lahat ng barko. Palabas sa orasan 17 minuto pasado alas 8 may narinig si Jess sa malapit. Babala niya kay Victor na tumakbo para tingnan, pero hindi bumabalik. Hinahanap siya ni Greg at Jess. Pumasok sila sa room 237 at hanapin ang gripo. Tumatakbo at may madugong mensahe sa salamin. Kalokohan ang tingin ni Greg. Sabi lang nila kailangan na nilang umalis. Naghiwalay sila. Bumalik si Jess sa dining hall. Wala na sina Lisa at Downey na bulok na ang pagkain. Pagkatapos ay muling lumitaw si Victor na puno ng dugo at umatake kay Jess. Tinataboy niya siya. Mamatay siya. Isang putok ng baril ang lumabas, nagmamadaling pumunta si Jess sa sinihan ng barko, nabaril si Greg. Sina Lisa at Danny ang nagsumbong kay Jess, tinatanggi niya ito. Sabi niya nasa dining room.